po mga kapatid, isang kagalakan muli na pinagkatiwalanan tayo ng Diyos ng isang panibagong araw. Titingnan niyo po sa bandang taas, medyo unti-unti na pong lumalabas ang araw. It's quietly busy. Last night ay nakapagpangaral muli tayo sa atin pong basketball ministry. May sagawa ulit ang atin pong daily in the temple. Well, karagdagan kahit na sa kunting minuto at may dadagdag para sa atin pong ikatututo. And again, thank you Sister Biernes at sa iyong na-share. May pagkain pang dalawang gabi din kahit paano. Ate Shirley, good morning. And Ate Luby, alright, gising na rin. So let's take our Bibles with you and kindly open it in the book of 65 of Psalms. At nakita ko natin ang kapakinabangan ng salita ng Panginoon. At salamat na tutugunan ang lahat ng aspeto ng ating pong buhay sa patuloy nating pagtitiwala sa Kanya. Kasi may mga bagay na kuminsan hindi natin maintindihan. Pero alam natin that God is a sovereign God. He will never commit mistakes. At alam natin na at the end of the day ay magiging maganda ang lahat. Sister Marian, na-miss ka namin. Nasa Batangas. Panalangin namin na ma-share mo yung ebanghelyo sa mga mahal mo sa buhay. At ganun din po si Sister Andrada na nakita natin na nasa Hong Kong din. Alright, so Psalm 65, I will start to read in verse 1 and I will end in verse 4. Sabi niya Praise waiteth for thee, O God, in Zion, and unto thee shall the vow be performed. O thou that hearest prayer, unto thee shall all flesh come. Iniquities prevail against me. As for our transgressions, thou shalt purge them away. Blessed is the man whom thou choosest, and causest to approach unto thee, that he may dwell in thy courts. We shall be satisfied with the goodness of thy house, even of thy holy temple. Ang Diyos po magpala ng pagkabasa ng Kanya pong banal na salita. At welcome Brother Felipe sa pag-attendin ng atin pong devotion this morning. Nasa Japan din po yung kapatid na yan. Alright, so ang Diyos ang magpala ng pagkabasa ng Kanya pong banal na salita. At I would like you to look at verse 4. The word, blessed is the man. Blessed is the man whom thou choosest. At yan po ang ating pong tutunghayan ng mabilisan, the man God choose. Hanggang ngayon ay mayroon pong debate with regards kung mayroon ba talagang pinili ang Diyos na pumunta sa impyerno at mayroon ba siyang piniling pumunta sa langit. Alam niyo, maliwanag ang Bible na God is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Yung school of thought na yan ay matagal nang pinagdidebatihan between Arminians who believe in whosoever na naniniwala sa losing salvation, while John Calvin, who is the founder of Presbyterian, believed that God had chooses some to go to heaven. Well, how you reconcile those school of thought? Actually, hindi naman kinakailangan i-reconcile ang isang bagay na hindi ho magkaaway. Kasi both of the word whosoever in the Bible, in the interpretation of the Bible, not in the interpretation of Arminius, ay nasa Biblia. At yung word na
what we call election or choose ay nasa Bible din. Pero paano mo ma-reconcile yan? Sabi nila, there's nothing to reconcile. Kailangan lamang ng tamang interpretation. Parang ito, okay? Lagi nga natin sinasabi na some of you ay nasa abroad, no? Nakita ko yung mga nasa abroad dyan, just like Brother Felipe. Ito yung pintuan, okay? Si Brother Felipe, halimbawa, nasa Japan, si Brother, Sister Biernes nasa Hong Kong, and some of you that are viewing from other countries. Tayo naman ay nandito sa Pilipinas, particularly itong Tayog. Ito yung pintuan, okay? Nasa labas ka ng pintuan, okay, malapit na malapit ka, at yung mga kapatid na binanggit ko ay nasa ibang bansa. O sabihin natin yung iba, nasa ibang bayan, okay? Ito yung pintuan, ikaw ito. Sila naman ay nandoon. Anong pinagkaiba ninyo? Maaaring sagot nyo, malapit ako sa pintuan, Pastor. Wala kayong pinagkaiba. Pareho kayong nasa labas ng pintuan. Alright? Pareho kayong nasa labas ng pintuan. At ito yung pintuan, sabi sa John chapter 10, ako ang pintuan, sabi ni Jesus Christ. Alright? And kailangan tayong pumasok sa pintuan na yon. Okay? So, pagka yan ay pinasok natin, paglingon mo dun sa likod ng pintuan, mayroon nakalagay na congratulations, you are elected. Pero habang nasa labas ang isang tao, nakalagay doon yung salitang whosoever. Pag pumasok ka doon sa invitation ng Panginoon at pinapasok natin siya sa ating puso, you are elected. Okay? So, wala hong pinili ang Diyos na pumunta sa impyerno. Gusto niya na ang lahat ay maligtas. Okay? Kasi nandun yung invitation, whosoever eh. Ang whosoever believeth in Him. Alright? Kaya mayroon tayong responsibility na i-preach ang Word of God. Paano nga naman sila tatawag sa Kanya upang maligtas kung wala naman silang papaniwalaan? At paano sila maniniwala na wala silang marinig? At paano sila makikinig na walang mga ngaral? Kaya kailangan mayroong mga ngaral, mayroong makikinig, at mayroong mananampalataya, at ultimately, siya'y tatawag at siya'y maliligtas. And he will become elected. Okay? Kasi, tinanggap mo eh. Mayroong kang part at mayroong kang decision. Alright? Nakita mo yung pangangailangan mo, kaya ikaw ay nagdesisyon na magsisi, at alam natin na pinatawad tayo ng Panginoon at nilimot yung ating mga kasalanan. Kaya napakapalad ang isang taong nagpaunlak sa panyaya ng Panginoon. Okay? Now, dito sa talatang atin pong nabasa, sa look at verse 4 ng chapter 65, Blessed is the man whom thou choosest and causest to approach unto thee, that he may dwell in thy courts. We shall be satisfied with the goodness of thy house, even of thy holy temple. Ano makikita natin dito? Okay? The man God chooses are men that will be blessed. Okay? Napakapalad ho natin. Alright? At out of billions na ng mga tao sa ilan? 7 kontinente. Okay? Kumbaga sa kanay, tumabi ka sa tabi ng dalampasigan, ganyan karami ang tao. Okay? Kung titingnan mo yung mga bituin sa kalangitan, ganyan karami ang mga tao. Okay? At ikaw ay isa sa may tuturing na mapalad. Kung mayroon pong mapalad ay tayo. Kaya nga ho, kung maintindihan lang ng bawat isa ang kalang kalalagayan bilang naging anak ng Diyos. Ang Diyos na ito ay tagapaglalang. Ang Diyos na ito ay mapagmahal. Siyempre, matuwid. Kaya niya sinatisfy ang kabayaran ng kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo sa pamagitan ni Kristo Jesus. At although nakakalungkot na marami pa mga tao na hindi nakakilala sa Kanya. At hindi tayo dapat
magkaroon ng pag-iimbot o pagkaingkit sa mga material na pansamantalang kayamanan nila. Kasi the bottom line, lahat ng tao ay mamamatay. Lahat ng kalang accumulation, panglupa lang. Pero ang titignan natin, kagaya ng sinabi ni Abraham doon kay Lazaro, nandun na siya sa langit. Inassure siya ng anghel sa kabila na puro kahirapan ang kanyang naranasan dito sa aklat ng Lucas. At yung mayaman naman ay makikita nyo, nagpapasasa, magandang kanyang damit, maraming pagkain, pero pareho silang namatay. Magkaiba sila ng pinuntahan. At nung nasa impyerno po yung tao, matapos ilibing yung kanyang katawan, doon sa impyerno yung mayaman, tiningalan niya ang kanyang mga mata, doon sa tinatawag na alab ng apoy. At siya'y humihingi ng tulong. Pero ang mabigat, ang sabi ho ni Abraham sa kanya, natanggap mo na ang maliligayang buhay mo nung ikay nasa lupa. Alam nyo, titingnan natin ang buhay na hindi lamang po dito. Pero, ganun pa man, ay hindi naman na kinakailangan nating hintay ng langit para maranasan ang maligayang buhay. Kasi alam nyo, pag ikaw ay naglagak ng pagtitiwala mo sa Panginoon, ikaw ay natutong sumunod sa nais ng Diyos sa iyong buhay. Ako naniniwala na ang buhay mo ay mas magiging maigi kaysa kahapon. At ang iyong ngayon ay mas maigi kaysa kahapon at ang iyong bukas ay mas magiging maigi kaysa sa ngayon. Kaya sabi nga ng Bible, we have to be steadfast. Sabi nga ng Bible, be not weary in well-doing. Why? Because in due time, ye shall reap if ye faint not. Kaya makikita nyo bilang sampalataya, ang isang taong nagdesisyon na sumunod sa kalooban ng Panginoon, laging lilingon po yan sa nakaraan na punong-puno ng pagpapasalamat at pagpapuri. Dahil ang Diyos ay totoo sa kanyang pangako. Kaya ho, ang una nakita ho natin dito na the man God chooses will be blessed. Talagang yan ang isang bagay na ikinakount kong blessing of all the many people in this world. Of all the many people, isa ako sa nakakilala sa kanya. Salamat na mayroon siyang ginamit sa kanyang pagmamahal na mga tao upang ako'y panalangin. Ako ay sira ng Ebanghelyo. Salamat na may mga taong nag-train sa akin. But of course, part of that, we have to make a decision. As the Lord says, I set before you blessing and cursing. Blessing if you will obey. Amen? Blessing kung ikaw ay susunod sa mga bagay na nais ko. Kaya alam nyo bilang sampalataya, napakapalad po natin. The man God chooses is a man that will be blessed. A man that God will choose not only will be blessed, but will be bold. Sabi nga ako dito sa talata na ito, yung word na approach unto thee. You know, in time of need, we can come anytime sa Panginoong Diyos. Let us come boldly unto the throne of His grace. Ugalihin natin na pag mayroon tayong problema, lapit tayo sa Kanya, mga kapatid. Kasi walang higit na makakatulong sa atin kundi ang Panginoon. Oo, pag may isang tao na humingi sa akin ng tulong, limited. Umaaring may mga pagkakataon na ako'y nangangailangan din. Anong ibibigay ko sa kanya? Kundi panalangin, kundi tapik sa likod, at ituro pa rin siya doon sa Diyos na makakatulong. You see? Kaya alam nyo bilang sampalataya, yun yung kagandahan. We can come to Him. Kaya nga sinasabi ko, hindi natin issue dito ang politiko. Because at the end of the day, kung manalo man yung iyong manok, hindi ka naman pwedeng pumunta sa Malacanang o sa munisipyo kay mayor. Sabi mo, mayor, ibinoto kita. You see, baka nga hindi ka na makalimutan ay hindi ka na maalala. Oo. So makikita nyo bilang sampalataya, pero ang Diyos, makasalanan pa tayo, hinanap niya na tayo. Nakita niya ho tayo sa lubak ng kasalanan. Hindi niya tayo pinagdirian, mga kapatid. Dinampot niya ho tayo at tinugasan ng kanyang banal na dugo. At ang sabi niya, kahit nang yung kasalanan ay napakarumi, kaya kong paputihin yan. Kaya kong linisin ho yan. At yan ang ginawa ng Panginoon. At pinatawad niya tayo at nilimot niya na tayo sa ating mga kasalanan. Kung noon ngang tayo'y makasalanan, minahal niya. Ngayon pa na nagdesisyon ka na lumapit sa Kanya.
itatanggihan ka ba ng Diyos? Of course not. You see? Kaya makikita nyo bilang sampalataya, we can approach unto Thee. Okay? That will give us the boldness to come unto His throne of grace. Kaya itong mga ginagawa natin ay patuloy nating inilalapit ang ating sarili sa Diyos. Tinutulungan ko po kayong mailapit sa Kanya. Okay? Dahil walang higit na magpapahalaga at magmamahal at tutulong sa ating pong buhay kundi ang Panginoong Diyos. Kaya napakapalad po natin. The man God chooses will be blessed, will be bold, and last na makikita ko natin ngayon, will bloom. Okay? Will blossom. Dwell in thy courts. You know, that's the passion of David when he said sa aklat po ng Psalms 27, sabi niya, one thing that I desire in my life, not to be a king forever. Okay? Natapos siyang maging shepherd boy, na-promote siya into a king. Matapos na siya po ay ma-promote instantly as an officer in the soldier of King Saul. And ultimately, yon, ginawa siyang hari ng Diyos. And of all the experiences that he had, sabi niya, walang tatalo ng isang tao ay close sa Diyos. Dahil bago pa siya maging hari, naranasan niya na ang kapangyarihan ng Diyos sa kanya. Kaya yun yung nagbigay ng tapang upang gapihin niya ang higante. Sabi niya, tinulungan ako ng Panginoon na gapihin ang lion, gapihin ang uso, at magagapi ko din itong tao na ito. At kung tutuusin yung kanyang pagiging hari, isang contributing factor ay inabuso niya, nagbigay ng tunay na kalungkutan at sabi niya, Lord, ibalik mo sa akin ang kaligayahan ng aking kaligtasan. Walang pinakamasaya na karanasan kundi ikaw ay manatili sa kanyang kalooban at sabi niya, I will dwell in the house of the Lord all the days of my life. Kaya sabi niya, mas gugustuhin ko pa na maging tagasara ng tahanan ng Panginoon kaysa makinig. Kagaya nga sinasabi ko, pagka ang tao ay unti-unti nang nalalayo sa Panginoon, nag-uumpisa siya makinig ng mga balita na nagbibigay ng kagulumihanan, nag-uumpisa siyang makinig ng mga awitin ng mga dimananampalatayan, sooner or later, they adopted. Okay? Hindi lamang po nakikinig, umaawit na sila. They dance with the music of the world. Pero tayo, we go to the church, okay? At pinapakinggan natin, that's the court of God. Kaya makikita nyo bilang sampalataya, and those who chooses by God will bloom. At the end of the day, makikita mo ang mananatili at magniningning ay mga nasa sentro ng kalooban ng Panginoon. Kaya mga kapatid ko, napakapalad natin. At huwag kang magkakaroon ng inferiority at maawa sa sarili mo. Kasi alam nyo, kung isisentro lang natin ang kalooban natin sa nais ng Panginoon sa ating pong buhay, you will never regret it. Kaya saan man kayong panig ng mundo, mga kapatid, gusto kong malaman nyo na kayo ay patuloy namin ipinag-pray-pray. Salamat sa pag-aantabay nyo sa ating pong maikling panahon na mag-aaral ng salita ng Panginoon. At nakikita nyo naman, kanina matilim, ngayon ay maliwanag na. At I hope na ang araw natin ay magiging maayos. It will be busy day for Pastor. I'll be going to Balungaw today para mag-dedicate ng bata. And then after that, itong hapon naman ay pupunta ko tayo sa gawain sa Ricos at mangangaral ko doon. So, laban lang mga kapatid at mayroon tayong DIT. Salamat sa mga kapatid na nagkakaroon ng ambag para kahit paano gabi-gabi ay may kakainin. Kaya you are welcome and but foremost in prayer. At naway mahamon patuloy ang ating pong mga kapatiran. So muli, magandang umaga po sa bawat isa at ganoon din po magandang gabi sa mga kapatiran natin na sa ibang panig ng mundo, just like April ay nanonood sa Switzerland po yan. Good morning anak. And then ganoon din si Tatay Radito Caritero na matyagang nanonood din po every morning. So magandang umaga po sa inyong lahat. Mga kapatid, sa mundong ito, marami tayong kapag-apagan, ngunit sa Kanya mayroon tayong kapayapaan. Laban!